Mayroon akong mga panauhin na nangungupahan sa aking transient house ng 2 araw. Kaya ngayon, may oras na ako sa paglilinis dito sa bahay ng aking mga magulang. May mga lumot na kasi sa simentong sahig ng kanilang bahay. Ito'y madulas na kapag maapakan, lalo na kapag tag-ulan. Dito naglalakad paikot, nag-exercise ang aking ama, kaya delikado sa kanya ang malumot madulas na simentong maapakan. At sa puntong ito, sa tulong ng aking pressure wash ay aking nilinisan. Ngayon ang pangalawang araw ng aking mga panauhin sa transient house. At ngayon din ang araw ng kanilang pag-uwi at pag-check out. At sa puntong ito ay sinamahan ko ang aking alagang aso sa paglakbay pabalik sa pinapaupahan kong bahay. Nakasanayan ko na kasi nadadalhin siya sa bahay ng aking mga magulang sa tuwing may bisita ang aking transient house. Kaya samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa aking alagang aso. Nandito ako ngayon sa bahay ng aking mga magulang. Ang ginagawa ko ngayon ay nagpi-pressure wash ako sa simento, sa sahig dito sa labas ng kanilang bahay. Kasi napakadami na ng lumot, delikado kay Papa na maglakad-lakad at madulas. Kaya dinala natin yung pressure wash at dito naman tayo nag-pressure wash. Tingnan nyo mga ka-frontier, ang daming lumot, malumot na yung yan. Delikado sa daanan ba? Yan malumot. Pag dumadaan dito, kailangan ingat na ingat dahil malumot na. Dito kasi ang daanan ng aking ama kapag siya'y nag-i-exercise paikot ng aming bahay. Ito'y napakadelikado sa kanya at sa amin na dumadaan dito. Kumakapal na kasi ang mga lumot dito sa simento, lalo na kapag tag-ulan madulas ang malumot na simento kapag maapakan. Hindi ako nagkakamaling bumili ng pressure washer. Ito'y sulit na sulit sa aking mga gamit. Dati ay minamano-mano ko lang itong ginagawa sa pagbabras. Medyo matanda na kasi tayo, mahirap na ang manumanong pagbabras. Hindi na may tago, sumasakit na ang ating bewang. At ngayon, pressure washer na lang ang bahalang maglilinis. Kahit pa maghapon ang paglilinis ay hindi aayawan. Nakita nyo ang kulay ng sahig, medyo green na, medyo makapal na ang lumot. Matagal na kasi itong hindi nalilinisan, kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagdami. Ito, masyadong makapal na ang lumot, halatang napabayaan. Ngayon ay tapos ko ng ma-pressure wash dito banda. Ipapakita ko sa inyo kung gaano na kalinis ang aking natira. Tingnan natin mga ka-project.
Dito tayo galing mga ka-frontier daw. Ayan na. Medyo maliwanag na. Compare mo kanina nangingitim. Ayan. Yan, hindi na makikita, makukuha yan. Kulay na ng simento yan. Wala nang lumot yan. No. Ito tayo banda. Sulit na sulit talaga yung pagbili natin ng pressure wash mga ka-frontier. Okay, tapos na tayo dito. Papunta galon, dos pandon. Tapos na yun. Ngayon ang araw ng pag-check out ng aking mga panauhin at sa puntong ito ay ihahatid ko na ang aking alagang aso papunta sa aking transient house. Kaya ngayon, samahan nyo kami ni Tuga sa aming paglalakbay. Ngayon ay aming lalakbayin mula sa barangay Kahayag papunta sa barangay Luok. Let's go! Tuga! Pauwi na kami, babalik sa Kubo Cottage. Tapos na. Pas! Pas, dogs! Tuga! Tuga! Pas! Tuga! Pasog! Tuga! Bocho, kaway! Adogs! Balik na kay pick out naman. Dito na kami. Dito na kami si Tuga sa Kubo Cottage sa aming paglalakbay. Uy, karating din. Sanay na ang aking alagang asong si Tuga sa aming ginagawa. Kapag meron kaming panauhin sa transient, alam na niya saan papunta. Pagkalipas ng ilang minuto pagdating namin sa bahay, si Tuga ay tulog na. Maliit pa siya noong aking inaalagaan, ay kita ko na ang kanyang kabaitan. Alam na niya kung ano ang tungkulin ng kanyang buhay. Siya ang tanging bantay sa aking bahay. Umuwi man ako ng Cebu, andyan pa rin ang aking alagang asong nagbabantay. Siya si Tuga, ang kaibigan kong tunay. Mula dito sa Panggangan Island, Calapi, Bohol. Magandang araw at ito ang front yard ni Joe.